Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel, and in today's video, ang pag-usapan po natin ay ang mga karaniwang tanong ng mga baguhan or mga interesadong maging Maxim Rider. Bali ang ginawa ko, nagprepara ako ng mga tanong, karaniwang tanong ng mga baguhan para masagot yung mga tanong nila. Susubukan po natin sagutin lahat. So before that, intro muna tayo. Intro. Ang unang tanong na gusto kong sagutin, na karaniwang tinatanong ng mga interesadong gusto maging Maxim Rider, is paano nga ba itong Maxim Rider? Ano nga ba ito ginagawa? Ano ba ito? Ang Maxim Rider, hindi ito siya tulad ng pang-publiko at pang-pribadong kumpanya tulad ng mga dicer, mga ganyan, yung mga sa opisina or sa government. Bali kami po, bilang isang Maxim Rider, isa po kaming freelancer. So ibig sabihin, hindi po bayad yung oras namin, tapos wala pong nagdidiktas sa amin kung kailan kami magtatrabaho. Bali, bilang Maxim Rider, kami po ang nagde-decide kung kailan kami at anong oras kami mag-uumpisa. Di tulad ng mga empleyado, kung alas 7 sila kailangan mag-duty, kailangan nila mag-duty, or baka tatanggalin sila, di ba? Di tulad sa amin, kung gusto namin alas 10 kami mag-umpisa, alas 10 din, pwede lang. Walang magdidikta, walang magagalit, walang bossing. Kami po ang nagde-decide kung kailan kami magtatrabaho. Kung gusto namin 1 week kami magbakasyon, pwede. Kung gusto namin 1 month pa kami magtrabaho ulit, pwede. Walang problema yan sa kumpanya. Bali, yan po ang isa sa kagandahan sa pagiging Maxim Rider. Ang pangalawang tanong na gusto kong sagutin galing sa mga karaniwang mga tanong ng mga interesadong gustong maging Maxim Rider is yung magkano nga ba yung kinikita ng isang Maxim Rider. Sa tanong na yan, ang sagot ko is hindi ko talaga masabi kasi depende yan sa lugar. Pero based on my experience, naglalaro sa akin kasi, ang naglalaro siya ng 700, hindi na siya bababa ng 700 hanggang 1,500. Average ko yan siya. Ganyan siya naglalaro yung sa gitna na yan. Kasi dito kasi ako, kasi Maxim Rider kasi ako ng Zamboanga City. Ang Zamboanga City ay kumpara sa Cebu, sa Cebu kasi malakas kasi malaki yung lugar, maraming tao kaysa sa Zamboanga. Sa Cebu, naririnig ko nakakagawa sila ng 2,000 pataas, ganyan, 2,000. Pero dito sa Zamboanga, ang karaniwan ako, based on my experience, naglalaro yan sa 700 hanggang 1,500. Kasi madalas makakagawa ako ng 1,500 tuwing pag mayroong events, may okasyon tulad ng mga Christmas, New Year, Muslim holiday, yung ano ba yun, yung yung parang Christmas sa Islam, ganun, mga ganyan, mga Mother's Day, Father's Day, yung mga ganun ba, doon lang yung nakakagawa ako ng ganung kahalaga, 1.5 below. Pero karaniwan talaga nagagawa ko is average siya ng 700 pag walang masyadong events dito sa Zamboanga City. Ano pa ba? Yung amount na yun nagagawa ko kasi ako hindi ko kayang magbiyahe ng maaga, kasi ako kasi pag nagbabiyahe ako,
Nag-umpisa ako alas 10. Tapos umuwi ako mga alas 9 or quarter na before mag alas 9. So ilang hours yun? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na. Mga 11 hours average, no? 11 hours. Alam ko, overtime na yun, no? Pero ang kagandahan kasi dito sa pagiging Maxim Rider, kontrolado mo yung kita mo. So, kung target mo ng 800, 900, 1,000, simple lang. Huwag kang umuwi. Biyahe ka lang ng biyahe, di ba? Na, hindi tulad sa pagiging empleyado, kung ang sweldo mo ay, for example, minimum ka lang. Hindi ka pwede kahit mag-overtime ka, magkano lang yung overtime sa empleyado? 60 per hour? Ewan ko. Hindi ako nakasubok ng pagiging empleyado dito sa Zamboanga City kasi ang alam ko, hindi naman masyadong kalakihan. Maliban na lang kung sa government ka magtrabaho. Di ba? Pangatlong tanong. Paano nga ba maging Maxim Rider? Actually, madali lang. Kahit sino pwede. Basta meron lang kayong sapat na requirements na hinihingi ng kumpanya. Ang pag-apply sa Maxim Rider, hindi mo kailangan pumunta ng opisina. Bale, magagawa mo ito through online. Madali lang siya kung marunong kayo. Kasi meron, kahit sino naman may Facebook, di ba? May email. Para makaregister, parang ganun lang din, online. Kung gusto nyo mag-apply bilang Maxim Rider, maglalagay ako ng link sa description ng video na to. Tapos, ang kailangan nyo para maging Maxim Rider, kailangan nyo ng sariling motor, syempre. Paano ka magde-deliver, di ba? Motor mo, tapos dapat may lisensya ka, dapat lang. Tapos, pangatlo, dapat ka may UMID ka. Kailangan kasi yan, pag mag-a-apply ka online, kailangan mo ng UMID or ng driver's license. Either lang yan sa dalawa, hinihingi ng kumpanya. Kailangan nila ng identity mo. Para if ever meron kang ginawang krimen habang nagma-Maxim Rider, madali ka nilang matrace or makilala. Pang-apat na tanong. Paano nga ba ang mechanics sa pag-perform ng order sa Maxim? Unang kailangan mo bago ka makapagkuha ng mga orders or mga bookings ng mga customer, kailangan mo ng load. Hindi sa talk and text, hindi sa smart, sa app mismo. Bali yung ginagamit kasi namin mga Maxim Rider ay tinatawag na taxi driver apps. Taxi, hindi taxi yung sa sasakyan, taxi, T-A-X-S-E-E, taxi driver app. Bali kailangan mong mag-load. Tungkol naman sa kung paano mag-load, mayroon akong ibang video nagtuturo kung paano mag-load or tinatawag namin mag-refill. So, yun. Kailangan mo ng load para makakuha ka ng mga bookings. Tungkol naman sa pagkukuha ng orders, gagawa ako ng separate video para doon. Bali ito, kwento-kwento lang, kwento-kwentuhan lang tayo para magkaroon din kayo ng ideya kung paano ba ito ginagawa bilang isang Maxim Rider. So dito, sa pagkukuha ng orders, bali kung sa application pa yan, pag nandun ka na, bali pag ang customers magbubuk sila ng rider, bali sa application namin sa taxi driver app, makikita namin yung mga orders nila. So ang gagawin namin doon, pag meron kaming natipuhang orders, ang gagawin namin is magre-request kami ng mga bookings nila. Hindi siya
100% sure na makukuha mo siya, kasi mayroon ding chances na mayroon din ibang Maxim rider magre-request ng bookings nila. So ibig sabihin nun, paunahan yan. Bale, meron kasi yan factors pa bago mo makuha yung mga booking. Bale, kung gaano kalapit, kung gaano kabilis mag-request, at saka kung malayo ka. Kasi pag malayo ka, malabo mo yan makukuha. Makukuha yan ng mga Maxim rider na mas malapit doon sa kanila, sa location nila. Panglimang tanong, paano nga ba mag-avail ng uniform or tinatawag naming gears ng Maxim? Bago ka makakabili ng gears sa opisina, kailangan mo munang maglagay ng load sa iyong taxi driver app account. Magkano na ba ngayon mga gears ngayon? Uniform, sa tingin ko 300 siguro. Tapos ang delivery bag is 1,400. Tapos ang helmet siguro mga nasa 1,300. Tatlo kasi yan para kumpleto. Helmet, uniform, at saka yung delivery bag kung saan ilalagay yung mga i-deliver. Pero hindi naman talaga yan mandatory. Optional yan siya. May dahilan yan bakit optional lang siya. Kasi meron kasi tayong tinatawag na priority privilege. Kasi pag sa Maxim kasi, pag ang Maxim rider kasi is may complete gear, may helmet, may helmet, may uniform, tapos may bag. Pag ang rider ay kompleto na sa gears, pwede na silang mag-apply na maging priority. Ang benefit kasi pag magiging priority ang isang Maxim rider, pag priority ang rider, for example, mayroong lumabas na booking, pagkatapos ni-request mo, tapos mayroon din ibang rider na hindi priority, tapos ni-request din niya, ang mangyayari, kung sino yung priority, siya yun ang may higher chances na makakuha ng booking. Yan, ganyan ang benefit pag magiging priority yung isang Maxim rider. Ngayon, balik tayo sa topic sa pagbibili ng Maxim gears. For example, magkano ba yun? 300. Tapos, ang bag 1,400, so 1,700 na. Tapos yung helmet 1,300, magkano na? 1,300, 1,700, 2,000, sabihin natin 3,000 na. Para mabili mo yung gear, kailangan mong mag-load sa iyong taxi driver app ng 3,000. Sabihin natin 3,000, no? 3,000. Pagkatapos, pag meron ka ng load, nandoon na sa taxi driver account mo, ang gagawin mo sunod is kailangan mo pumunta ng opisina, tapos sabihin mo sa opisina na mag-a-avail ka ng uniform, ng gears. Tapos ang gagawin ng opisina yan, i-check nila yung account mo, tapos babawasan nila yung amount na yun. For example, 3,000, no? 3,000, mawawala yung 3,000 sa account mo, tapos ibibigay nila yung gears mo. Pero hindi naman talaga mandatory na bibilin mo talaga lahat. Tulad sa akin, ang nangyari sa akin, yung nag-umpisa ako, wala akong gears. May sariling bag, binili ko lang sa Shopee. Tapos hindi ako naka-uniform, wala din akong helmet dati. So yung ginawa ko lang, yun,
naka-apply na, naka-register na ako online, nag-load na ako, tapos siyempre kailangan pag tapos mo mag-register, kailangan mo rin mag-orientation. Bali, doon sa orientation na yun, tuturo nila sa inyo yung pinaka-basic sa paano gawin, paano maging Maxim Rider, paano mag-handle ng customer, kasi for safety mo rin yun. Dapat alam mo rin yung ginagawa mo kahit pa paano, hindi yun bigla ka lang magbabiyahe. Kailangan mo rin mag-orientation. Kaya I recommend na pagkatapos mo mag-register, pumunta ka sa pinakamalapit na opisina sa inyong lugar. Para mahanap mo yung opisina ng Maxim na malapit sa inyong lugar, ang gagawin mo ganito. Kung wala ka pang Google Map, i-install mo na sa cellphone mo. Tapos, kung meron ka na Google Map, ibuksan mo, tapos i-search mo lang yung Maxim Office or Maxim. Basta yung keyword ng Maxim, i-search mo sa Google Map. Ang mangyayari niyan, ituturo ni Google Map kung saan ang pinakamalapit na Maxim Office sa lugar nyo. So ayun guys, sa tingin ko na share ko na sa inyo yung mga 5 pinaka-importanteng mga detalye, impormasyon na kailangan nyo malaman bago kayo magiging Maxim Rider. Kung mayroon po kayong ibang mga tanong, pwede nyo naman mag-iwan kayo ng comment sa baba. Ano sa tingin nyo guys? Ano pang kulang? Tapos sasagutin natin yan sa comment section. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pinaka-importante sa discussion na to is, ano sa tingin nyo guys? Iwan kayo ng comment sa baba. Salamat!